Good morning, my dear brothers and sisters. And first of all, I would like to welcome our pilgrims of hope. Galing ba kayo ng probinsya? So welcome sa Manila Cathedral. My dear brothers and sisters, from the gospel that we heard this morning, written by John, St. John the Evangelist, we were given two reasons why Jesus was killed. The first reason was for the nation, to save the nation. Caiaphas, who was the high priest at that year, said, "It is better for one man to die instead of the people." So si Jesus ay namatay para sa bayan. Si Jesus ay namatay para sa bayan. Mga ginigili kong kapatid, pag nilayan natin ito, marami po sa atin ang hindi bibigyan ng pagkakataong mamatay para sa bayan. Hindi katulad ng mga bayani natin na ang kabayanihan ay ginunita natin noong April 9, yung araw ng kagitingan. Mga sundalo na sa kanilang kabataan, they were 19, 20, 21 at that time, they died for the nation. Marami sa atin hindi bibigyan ng ganoong pagkakataon. Pero lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataong mabuhay para sa bayan. Kaya mabuhay tayo para sa bayan. Lalo na sa darating na eleksyon, May 12, pipili na naman tayo ng mga magiging senador, magiging kongresista, mayor, vice mayor. Mga minamahal kong kapatid, pwede ba? Piliin naman natin yung hindi nagsasayaw sa entablado, hindi yung alam nating nagnanakaw. Alam nyo, kung kayo ay inutangan ng isang tao at hindi kayo binayaran, papautangin niyo pa ba ulit? Malamang hindi na. Siguro sa pangatlong pagkakataon, baka pa. Pero kung paulit-ulit kayong inuutangan, pero hindi kayo binabayaran, hindi na kayo natututo, hindi na yon aksidente. Pardon the word, katangahan na yon. Mga ginigili kong kapatid, maging matalino tayo sa pagpili. Marami naman pwedeng maging kandidato at maging leader. Mabuhay tayo para sa bayan. At isa sa paraan ng pagiging mabuting mamamayan ay ang pagpili ng mga mabuting kandidato. Huwag niyo sabihin, pipiliin ko yan, hindi naman yan mananalo kasi mahina nga. Talagang hindi mananalo kasi hindi nyo binoto, no? Hindi natin binoto. Kung alam nating ang taong ito may kwalifikasyon, may integridad, ang iniisip ay ang kapakanan ng bayan, iboto natin. Huwag tayong padala sa mga matatamis na salita. Huwag tayong padala sa mga pambobola. Kung minsan tayong nabola, okay lang. Pero huwag naman tayong pabola ng paulit-ulit. So, si Jesus ay namatay para sa bayan. Tayo nawa ay mabuhay para sa bayan. Sino pa ba naman ang magmamahal sa bayan, kundi tayo? Sino pa ba ang magmamahal sa Pilipinas, kundi tayong mga Pilipino? That's the first. Jesus was killed for the nation. The second reason given by St. John is Jesus was killed to gather into one the dispersed children of God. Ang kamatayan ni Jesus
ay maghahatid sa pagbuo at pagtitipon ng mga watak-watak na anak ng Diyos. Therefore, Jesus is the point of unity. Point of unity. Kay Kristo, kay Jesus, nagkaisa-isa ang watak-watak na bayan ng Diyos. Jesus is the source of unity. Tayo kaya? Dahilan kaya tayo ng pagkakaisa-isa? Meron, no? Sabi, ang kanilang plataforma ay Uniteam. Hindi naman nagkasundo, no? Are we instruments of unity? O tayo ang dahilan ng pagkakawatak-watak? Sa pamilya, tayo ba ang dahilan ng pagkakawatak-watak? Sa opisina, tayo ba ang dahilan ng pagkakawatak-watak? Sa parokya, sa mga parokya nyo, kayo ba ang dahilan ng pagkakaisa o pagkakawatak-watak? Jesus was the source of unity. By His death, He gathered into one the dispersed children of God. Ipagdasal natin ang bawat isa. Una, na nawa ang bawat isa sa atin ay mabuhay ng may pagmamahal sa bayan. At ikalawa, ang bawat isa sa atin naway maging daan ng pagkakaisa kay Kristo. Amen.